Maria, ni na si SP Soto ay dapat ipasa na ngayon ni SP Cayetano yan. Di ba? Yes. Kasi kahit ba itong taon lang na ito para makagaan-gaan man lang. Di po ba? Kaso alam nyo ba kung bakit ayaw nila talagang suspindihin yung pagkolekta? Bakit? Yun pong sinabi ni Ma'am Cora Guidote na meron pong target itong Secretary of Finance at saka CES Recto. May target silang dapat kolektahin para makapasok po dun sa unprogrammed funds sa national budget. Ay, Yun ganun? po, unprogrammed funds, ano po yun, discretion yun ni BBM. Opo. Yan, dyan kinuha yung ghost projects noon sa unprogrammed funds. Kaya hindi natin napansin. Yan. Yan ang dahilan. Kaya hanggang ngayon ba naman, maleta pa rin na iniisip ng mga ito Talaga kung saan, kahit saan man nila basihan. Sabi na, ICC ang warrant nila. Hindi po ba? Apo. Ayon, si Bongbong, sabi ni BBM, hindi ko naman inutos yan na hulihin dyan si Bato. Sino nag-utos, di ba? Ngayon, sabi naman ni Director Matibag, hindi ko naman siya hulihin kung wala namang order. Hindi niya sinasabi kaninong order. Ayon, pero kasama niya si Trillanes doon. Alam pala ni Trillanes na huhulihin niya ang senador. Ano naman ang ginagawa ni Trillanes doon? Sabi nga ni Senator Marcoleta, ano ba yan si Trillanes? Sheriff? Bakit siyang magsiserve ng ICC warrant? Kasi sinasabi nila fugitive from justice po si Senator Bato. Hindi po yan tama. Wala pong warrant of arrest galing sa ating korte kay Senator Bato. Wala po siyang kaso na crime against humanity dito sa ating jurisdiction o sa korte. Kaya walang warrant galing sa ating husgado. Binubudol tayo nitong Meralco Bakit? Kasi yung systems loss, sinabi na nga yan noon din ni Senator Marcoleta, charge pa sa atin. Ngayon, brownout sila. Siguro, dahil nagko-conserve sila ng energy o may failure sila sa kanilang mga ano dyan, mga distribution, pero hindi naman po tama ay yung ating consumers, tayo ang nagbabayad ng systems loss, saka yung mga libreng kuryente ng mga seniors, ay sa atin din po nakakarga yon. Okay lang po yung libre ang mga seniors, pero dapat po nakakarga na po yun sa Meralco. Correct. Kumbaga kawang-gawa na nila yon, di ba? Part na yun ng kanilang sana ay palitan na yung franchise nila na sana yung mga ganyan ay parang discount na yun nila o kaya ikarga nila sa gobyerno. Sa ngayon, kaya po nagrereklamo ang mga consumer dahil tumaas na ang kuryente, yung systems loss na noon pa, 19 kopong-kopong pa, ay naka-charge pa rin sa atin. Yan po ang problema ngayon sa ating kuryente at ang masaklap, pag nag-solar ka, paglagay ka ng solar, ay kailangan ka pang inspeksyonin ng Meralco at bibigyan ng go signal. Ba't ganun sabihin nakatali ang kamay natin si Meralco kung ako'y magpapasola? Opo, libre naman ang araw. Bakit sila makikialam? Oo nga. Sumasalo lang naman tayo ng araw, ng init ng araw, di ba? Baka naman pag-aarin lang yung araw. Yun na. Baka naman may franchise sila sa araw. May franchise sa araw. Teka lang, hindi pa naman yata ito, attorney, na-i-implement o i-implement na ba? Mukhang panukala pa lang yata ito na buwisan hindi pa din, po yan na-implement kasi kailangan din po yan nila ng application sa ganyan, sa Energy Regulatory Commission, hindi po ba? ERC, Sa tama. gobyerno. Pambira naman tong gobyerno natin, hindi naman tayo pinapaangalagaan Yun na nga. Parang papatayin na tayo ni BBM sa gutom papatayin pa tayo sa Meralco bill. Kaya po yung mga naglalagay ng solar sa kanilang mga building na mga negosyo at mga bahay ay nagrereklamo dahil mag-i-inspection daw po ang Meralco.
O, mag-inspection pa. Ba't ganun? Bago sila ah, yung takod ba? Ang Bisaya ng takod. Ay, tagkod. Makalagay. Maglalagay solar. bago Oo. ka mag-install. Oo, o bago ka mag-install. Yan ang masaklap kasi wala na nga tayong tamang kumbaga hindi natin nga alam kung tama itong kinakarga sa bill natin, di po ba? Yes. Oo nga. Para sa isang karaniwang Pilipino o Pinoy attorney, halimbawa, ano yung generation charge? Ano yung Oo. system loss? At kung ano-ano pang anik-anik na nandoon sa electric bill natin eh. Oo, di ba hindi na maintindihan ng tao kung bakit dati ang bill niya ay 1,500, ngayon ay 5,000? Yes. Di ba? Parang tapos Grabe. iba-brown out nila tayo ng rotation every 2 hours. Oh, mayroon. Aba, May banta kung pa nga negosyo yung po. NGCP attorney, baka daw next month magkakaroon naman dahil sa El Nino. Ang tanong ko naman, attorney, alam pa nila yon na magkakaroon tayo ng brownout. Bakit ngayon ayaw nilang remedyon? Laki-laki naman ang kita nila. Tama po. Tsaka ito, every year naman po yung El Nino. Mhm. Di po ba? Yes. Tama. So every year na yung mga disaster, every year na yun. Bakit ngayon lang sila? Ngayon, parang wala bang plano? Parang pinapahirapan talaga ang mga tao. Yun ang masakit dyan mataas na nga yung number ngayon ng mga Pilipinong gutom ay nangangalahati. Correct. O 55 million yun. O walang trabaho ay 2.4 million. Gutom ho talaga. Ngayon, ang kuryente mataas pa. Yung gasolina hindi naman bumaba, okay, pero hindi naman po bumabalik sa dating presyo kasi ayaw talaga ni BBM na tanggalin muna o suspend ang excise tax sa fuel at VAT sa fuel. Matagal nang kinukulit ng ating mga kababayan yan. Na sana isuspende muna itong mga excise tax at mga VAT ng gasolina natin at iba pang mga pangangailangan sa pagbubuwis, attorney. Oo, kasi po hindi naman nila kayang magbigay ng ayuda sa lahat. Kagaya ng mga fisher folk, wala namang ayuda yun. Yun ang mga driver, Hindi ma-stroke naman muna lahat. yung tao bago makakuha ng ayuda. Hindi naman nung sapat ang ayuda nila, di sana wag na sila muna magkolekta ng tax. Yan ang problema kasi pinasa na daw yan, sabi ni Leandro Lebiste, pinasa na daw yan sa House of Reps. Ngayon, naghihintay tayo na ipasa rin ng mga senador. Dati, nung iba ang mayoriya, hindi napapasa. Baka naman ngayon na kay Senate President Alan Peter na ay mapasa na dahil itong energy na ito ay nakapokus din dito sa Senator Marcoleta Yes. dito sa problema ng energy sana naman nakikinig sila na kung hindi mapasa nung unang Maria, ni na si SP Soto ay dapat ipasa na ngayon ni SP Cayetano yan. Di ba? Yes. Kasi kahit ba itong taon lang na ito para makagaan-gaan man lang. Di po ba? Kaso alam nyo ba kung bakit ayaw nila talagang suspindihin yung pagkolekta? Bakit? Yun pong sinabi ni Ma'am Cora Guidote na meron pong target itong Secretary of Finance at saka CES Recto. May target silang dapat kolektahin para makapasok po dun sa unprogrammed funds sa national budget. Ay, Yun ganun? po, unprogrammed funds, ano po yun, discretion yun ni BBM. Opo. Yan, dyan kinuha yung ghost projects noon sa unprogrammed funds. Kaya hindi natin napansin. Yan. Yan ang dahilan. Kaya hanggang ngayon ba naman, maleta pa rin na iniisip ng mga ito Nakakainis na Wala naman nakukulong. Ano pa lang nangyari doon kay Martin Romualdez? Mukhang Ongoing payapa, ang tahimik. investigation. Kumbira Diba? naman si Ombuds. Parang natuon ang pansin natin ngayon dito sa kaganapan naman sa Senado, attorney. Ang sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi under attack ang Senado batay sa timeline na nakuha na sa may CCTV. Ano po yung take nyo rito, attorney? Hindi ba yung anti-attack binabarina na yung
yung pintuang nakalak doon na pagitan ng GSIS at ano. Hindi ba yun under attack may nahuli? Ang bira naman idol ko na sana si John Vic binabawi ko na naman. Yung hinarap niya si Trillanes at sinabi niya ayan, di ba? Parang nabago ngayon Palakpak kami. Parang nabago ang lahat ng mga pangyayari ay nagkaroon ng pagbabago ngayon matapos na lumabas ang PNP chief at saka si DILG Secretary John Vic Kasi Remulla. po, ang tingin ko dyan, dahil si Ombudsman Remulla ay nagsabi na paimbestigahan niya si Sergeant at Arms General Mao. Mhm. Di ba? Yes. Kaya nung sinabi na yun ng kuya niya, di sinabi niya na hindi under attack. Alam niyo naman. Yung una kasi, magkakapatid yung una kasi, nung binanggit ni Secretary John Vic Remulla, nung siya nagpunta ron, ang sabi niya, yung tanda ko yon, hindi siya pupunta ron para arestuin si Senator Bato de la Rosa. Pumunta siya doon para protektahan ng Senado, protektahan ng mga senador. Di ba sabi niya, palakpak. di ba, inuulit niya yun Ngayon, yung lumabas doon sa timeline ng mga, doon po sa mga CCTV, so lumitaw na hindi under attack ang Senate, kundi marami raw na mga taga-GSI, marami mga NBI doon sa GSIS para protektahan ng GSIS sapagkat bilyon-bilyon yung mga artwork doon na kanilang protektahan. Wala bang sapat na security guard ang GSIS para protektahan yon? Bakit kailangan NBI pupunta ron? At saka armado. Armado? Mga sinungaling. Protektahan niyo ang GSIS, Mr. Bilosa, tas gabi. Gabi. Ano ka ba, Mr. Bilosa? Ang tingin mo talaga tanga na kami. Stupid naman po talaga kami, pero hindi naman kami ganun ka-stupid, Mr. Biloso. At saka kung gusto mo protektahan yung artwork mo doon, bakit NBI tinawag mo? Sindikato ba? May nag-threat ba na may magnanakaw? Ganun, dapat pulis. Yan na nga. At saka, dagdagan mo yung security guards mo. Marami ka namang pera namin yan, Mr. Biloso Kahit siguro 100 sa gabi na security guard, 100 sa umaga, shifting, pwede. Ganun ba yun? Ang yaman-yaman ng GSIS. Naku, itong si Mr. Biloso, nakakalimutan yan sa mga taong bayang nasa gobyerno, kinukunan nila ng pre-GSIS na membership Pera namin yan yung ginagastos mo dyan, Mr. Biloso. Magkano ang gastos mo? Doon sa NBI na pinabarina mo ng pintuan mo dyan. Diba? Pagsasaayos daw yon ng mga painting doon sa GSIS. Hindi, pagprotekta. Oo. Pero tama naman si attorney, edi mag-hire ka ng 200 security guard, 200 sa gabi, 200 sa umaga. Oo, at saka para walang discrimination, kalahati doon babae na security guard, di ba? Para may trabaho naman ang mga babae. Tama. Mr. Biloso. Pero ang nangyayari nga ngayon, Glenn, at Attorney Guanzon, kahapon nga pala, naalala ko, na ang ombudsman ay nirequest lahat yung mga pangalan kinuha ng mga media na nag-cover sa mga pangyayari noong nakarang linggo. Yung nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng mga ganun. Kasama na ang media ngayon sa conspiracy. Oo Kung papayag lahat yun, attorney, I'm sure, hindi naman. Dapat kung ano yung totoo, yun ang dapat. Yun pong nagsisigaw doon ng mga media. Bawal daw magsigaw yun pag may putukan. Kaya imbestigahan kayo. Pwede ba yun? Siyempre nagulat. Ito ang masaya, iniimbestigahan niya si General Sergeant at Arms Mao. Mawaplas ka. Imbestigahan si Matibag. Bakit hindi niya imbestigahan si Matibag? Anong ginagawa ng mga NBI doon? Bakit may taong nahuli na siya ay naka-NBI na may gamit siyang nakatatak NBI at inamin ng tao na siya ay NBI volunteer. Kunyari pa yan, agent yan. Ngayon, kailangan tingnan kung yan ba ay nasa payroll ni Matibag sa NBI. Kasi ibig sabihin, we are spending taxpayers' money to perform illegal acts. Yun. Naku, hindi pwede yan. Sa Amerika, very strict sila dyan. Yung mga illegal acts, nag-hire ka ng mga tao, you're using government funds. Hindi pwede yun. Dapat imbestigahan din yun ni Boying Remulla. Oo.
At ang binabanggit, kasi merong investigasyon, ito merong Hmm. gagawing investigasyon na i-involve ang NBI, na Oh. i-involve ang director mismo ng NBI, para Hmm. lang pong masabi na fair ang NBI. Meron sasabing, dapat daw muna tawag dito, umalis muna sa pwesto itong si Sino? NBI Director Melvin Matibag para walang impluwensya, para wala pong impluwensyahan kapag Tama. iniimbestigahan yung NBI. Kasi Tama. sinuspende si Sergeant Lawrence Oo. Mau Plaska para sa pag-imbestiga Oo. sa Senado, walang impluwensya. So, iniimbestigahan din ngayon yung NBI. Bakit may mga NBI dun sa GSIS? Bakit may nahuling NBI, binabang NBI agent? So, para fair ang pag-imbestiga, mag-ano muna, kumbaga mag-leave of absence muna itong si NBI Director Melvin Matibag. Yun po yung request Oo. po ng iba. Secretary of Justice ho naman ang supervision sa kanya. Kaya Oo. nanawagan tayo sa Secretary of Justice. Mm. Kung kayo po ay talagang may justice, Mm. ipalib of absence yun na yan siya. Oo. Habang iniimbestigahan niya, sigurado iimbestigahan siya ng Senado. Tama. Ano palagay niya sa sarili niya? Hindi siya imbestigahan ng Senado? Yun nga di ba? Kasi gumagamit ka ng government funds Yung mga tao mo, Oo. naka-charge yan sa pati NBI agent mo, naka-charge Speaking yan sa... of government funds sa attorney, may balita ako na magpapatulong sa Senado na madagdagan ang budget ng NBI para sa mas maayos na madami pa yung maipaglingkod ng NBI. Nabubulunan ako sa... Talaga, pag narinig ko yung pangalan ni Matibag, inuubo ako Minom ka po ba ng tubig? Grabe naman ang kapal nyo sa NBI. Mhm. Na ganyan na ginawa nyo sa Senado at sa mga senador na yan. Na hinabol-habol nyo pa aristuhin si Bato na illegal naman yung inyong warrant galing sa ICC dahil hindi dumaan sa judge. Ha? Ayan na kayo nihingi pa kayo ng budget. Abay, hindi pwede. Kung ako mga senador dyan, mag 1 peso budget ka muna next year at dito ka magpakita ngayon kung anong gagawin mo sa pera. Bawal na ngayon ang mga NBI agent na volunteer. At saka bawal na magbarina ang mga NBI. Yun ang dala nila nung panahong may pangyayari sa Senado, attorney. Ang kapal naman na hingi pa ng budget na karagdagan. Mm. Grabe kayo. Kung ako, naiinis lang ako dahil nakukumpara ko sa ibang bansa na pag may ganito, ay naku. Na talagang sasabihin sa kanila, why did you spend government funds on illegal activities? Yan. Kasi talaga kung kahit saan man nila basihan, sabi na ICC ang warrant nila, hindi po ba? Apo. Ayon, si Bongbong, sabi ni BBM, hindi ko naman inutos yan na hulihin dyan si Bato. Sino nag-utos, di ba? Ngayon, sabi naman ni Director Matibag, hindi ko naman siya hulihin kung wala namang order. Hindi niya sinasabi kaninong order. Ayon, pero kasama niya si Trillanes doon. Alam pala ni Trillanes na huhulihin niya ang senador. Ano naman ang ginagawa ni Trillanes doon? Sabi nga ni Senator Marcoleta, ano ba yan si Trillanes? Sheriff? Bakit siyang magsiserve ng ICC warrant? Kasi sinasabi nila fugitive from justice po si Senator Bato. Hindi po yan tama. Wala pong warrant of arrest galing sa ating korte kay Senator Bato. Wala po siyang kaso na crime against humanity dito sa ating jurisdiction o sa korte. Kaya walang warrant galing sa ating husgado. Pag may warrant ka galing sa ating husgado, yun, fugitive ka from justice. Pero yung ICC lang, hindi naman pwede yung, ang sovereignty mo, sinurrender mo doon, sasabihin mo, fugitive from justice na si Bato dahil hindi siya sumurrender sa ICC. Bakit siya susurrender? Tama naman ang petition niya. Na hindi naman kumuha ng... Kasi nakalagay nga doon sa mamaya ho sa Usapang Matino sa TV pag-usapan natin. Okay. At Yung ICC warrant, nakalagay mismo sa Rome Statute, sa procedure doon, kung saan ang ICC ay binubuo.
at magmimiyembro ka sa ICC doon sa Rome Statute na yan, that is a treaty. Hindi ba ba? Kumbaga, it's a multilateral treaty na sumangayon Pilipinas dyan. Pero nag-withdraw ng panahon ni Duterte. Ang sinasabi dyan, sa Rome Statute, sa Article 57, na pag may warrant, ihuhuliin yung citizen ay kailangan sa bansa niya immediately iharap siya sa judicial authority. At doon siya uusigin kung kanya bang identity ito. At mag-order ang judge. Wala naman yun eh. Hindi ginawa yun ni Matibag. Hindi niya po niya ginawa yun. Okay. Dito binabanggit, yun nga, mayroon daw, kasi ito yung argumento, siguro, siyempre, kailan din namin siya malaman. Yun daw pong nangyari, itong mga patayan dito sa Tokhang ganito, ay hindi pa tayo kumakalas doon sa ICC. Nung kumalas tayo sa ICC daw po, na-file na yung kaso, kaya kahit daw po umalis na tayo sa ICC, pero yung pagsampa ng kaso laban kina Pangulong Duterte, laban dito kay Senator Bato de la Rosa, ay naisampa nung tayo pa ay miyembro pa. Kaya ngayon, ini-implement nila kahit wala na tayo, hindi tayo miyembro ng ICC. Ano po yung tama doon? Ang sinasabi sa naasma ko sa apila ni Duterte, kung saan siya natalo, ay may jurisdiction ang ICC over the crime. Okay. Kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas. Kasi nung panahon na ginawa yon, sabi nila, ay Miyembro pa tayo. miyembro pa tayo. Tama, opo. Ngayon, ang tanong doon, kung baga, ang basihan niya ng ICC ay kanya ring procedure dyan sa Rome Statute. Nakalagay din naman sa procedure niya na pag may warrant, harap agad ang nasasakdal sa ICC sa judicial authority. Bakit hindi nyo ginawa? Kasi ayaw nila na baka mag-TRO ang Supreme Court. Yun. Hindi. Binabanggit niyo po na authority na maglabas po ng warrant. Bakit po nila binigay yung sinasabing warrant from ICC? Di ba dapat ibigay yan sa DOJ? Bakit dumaan sa kamay ni Trillanes? At si Trillanes ang nagdala doon sa Senado. Ano ba si Trillanes? Siya nga ang sheriff ng ICC. Ayun na nga ang sinasabi natin. Why is a private citizen trying to perform or assisting in the performance of a government function? Which is so important dahil nag-aaresto ka ng citizen na may karapatan sa Bill of Rights ng Constitution. Ano yung karapatan niya? The right to due process. Kasi di-deprive mo siya ng kanyang liberty and life. Hindi, no person shall be deprived of life or liberty or property without due process of law. Okay. Kaya yan po, kaya siya, maliban dun sa Rome Statute na procedure, may karapatan po siya dapat na iharap talaga siya sa husgado ng Pilipinas para siya naman ay makapagsalita doon kung ano ang kanyang, kunyari, depensa niya ganito, kunyari lang, ay hindi po ako yung Senator de la Rosa. Magkapangalan lang kami. Ayan. Ako po, nagpakalbo na rin ako kasi Idol ko siya eh. Oo, idol ko siya. Kaya ganyan. Identity. Yan. Identity. Dapat ma-ascertain ng huwes. Yun din ang sinasabi sa Article 57 ng ICC, ng Rome Statute eh. So, anong ginagawa nga naman ni Trillanes dyan? Tapos, ang ano pa siya, yung duwag ka, sabi mo, kaya ako nandito. Ano ba itong mga taong ito? Pataasan ng ihi. Yun yung nga binabanggit na challenge o hinamon siya ni Senator Bato de la Rosa noon na sige, iposas mo pa nga ako. Sabi gano'n, no? Pusasan mo ako. Yun ang ginawa naman niya ngayon. Pero alam mo yung
Kinoldar niya yung hamon lang ni Senator Bato He has noon. no business there. Mhm. He has no business holding a warrant of arrest. Ano siya ng NBI agent? Hala, baka agent siya ng NBI. Yung malay Malamang. natin, Malamang. nasa payroll siya ni Matibag, di ba? Oo, kasi wala na siya kaya- sa ano eh, di ba, Wala, attorney? wala siyang function sa gobyerno. Mm. Wala, hindi rin siya sundalo na. Balita ko, nagtuturo daw siya. Hindi naman siya sundalo na, hindi naman siya NBI agent. Mm. Sabi ko baka naman nasa payroll siya as consultant. Bakit Ay. siya sinama ni Matibag? Yan yung Abay, mga ghost Dr. Matibag, official. ilabas mo na. Ilabas mo na at kailangan makita yan ng COA. Yung listahan ng mga empleyado mo dyan at agents, subpoena yan ng Senado. Ayan ka, yari ka na ngayon. Naghingi ka palang budget, di hearing ka. Tapos padala dito yung ano mo, yung payroll mo. For the last 3 years, dalhin mo dito ang payroll mo. Ayan na. Yan, sino-sino Di ba? kaya? Oo. Hiningi niya eh. Yan ang problema. Pag kinalaban mo yung Senado, na siyang pumapasa ng budget ng ahensya mo. Lakas pala ng loob naman ni Matibag kasi kongresuman ang asawa. Mhm. Kaya pala Oo. nandun siya sa mababang kapulungan, sa kamara. So, ibig Kasi sabihin, nga, doon ang misis niya eh. Di ba? mm, Siyempre, bumoto naman yun pabor sa impeachment ni VP Sara. Iba nga may politika talaga si Matibag. Nakakatakot naman po ng NBI director may ganyan. Na impluwensya ng politika. At saka, masyado pong malakas ang dating. Nakakatakyot. Pero sa tingin ninyo, may chance ba na ito ay maiayos o magkaroon ng pagbabago sa sistema ng mga ganitong kalakaran? Kailangan po, yung budget nila, ang unang hihigpitan ng Senado ngayon. Okay. At majority naman ngayon Senate President Alan Cayetano. Kasi if the government, meaning the BBM administration, will not hold Matibag to account for all these acts in the Senate, not only for one day, but another day. Di ba yung pagbabarina, succeeding day yun? The Senate can hold them accountable through their budget and through their aid of legislation. Ayun. Maggagawa po ng batas na hindi ka na pwedeng hindi na mula ngayon etong mga law enforcers ay pag nagsiserve kayo ng mga ng mga warrant ay naka-body camera kayo para kayo ay lahat ipakita nyo dito yung body. Walang body camera, di ba? Wala, Pansin. attorney. Wala silang Wala body akong cam. napansin. Batay sa mga napapanood natin at saka yung mga video clips, hinggil sa mga nangyari. Basta pansin natin, may Walang mga body cam, dalang armado ang mga lumusob doon sa Senado. Ito pa, attorney, Oo. Kung daw sinuspende ni Ombudsman Boying Rimulya si Sergeant at Arms. Mau Aplasca, dapat din daw niyang suspendihin si NBI Director Melvin Matibag. Tama naman. Kasi kung fair naman si Ombudsman, dapat naman. Pero ang unang tanong, na tinanong din ito ni Senator Marcoleta, tinanong ko rin, meron bang complaint laban kay Sergeant at Arms, Retired General Mau Plasca? Oo. Kasi kung wala namang complaint, bakit siya na preventive suspension? At Hindi saka naman pwedeng ang ombudsman magpe-preventive suspension lang na walang complaint. How did he acquire jurisdiction? yun. Pero Basic attorney, basic saklaw lang. pa talaga ng Ombudsman, yung Sergeant of Arms ng Senado. Saklaw pa talaga ito. Yung jurisdiction ng Yung jurisdiction, ombudsman. bahagi ba ito? Bahagi talaga. Saklaw ito. Kung meron pong complaint na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Pero kung wala, Kung wala naman, diba, ito Glenn? nangyari sa baka sa Walang karapatan negligence siguro, oo. or mayroon bang sabuatan ano ba, so talagang papasok din doon ng ombudsman. Ano bang ground ng ombudsman na magsuspindi siya? Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ano pa po?
Yan na. Yun Kaya lang? it covers criminal and administrative. Okay. Doon sa administrative, doon niya sinususpende. Nasaan ang complaint? Yun. Mm. So pag sinabi Oo. nating administratibo, Kailangan may dapat complain. may reklamo. May complain. Kahit sa criminal, dapat may complaint. Kasi in Mm. every complaint, there is an administrative and criminal liability for government officers and employees. Ngayon, sino naman magpapatubad ng suspension? Aha. Hindi naman pwedeng Mm. ibang tao. So, kakasuspende lang ng ang compliance na suspension. Mm. Kung maniniwala sa kanya si SP Cayetano, ay si SP Cayetano lamang. Yes. Dahil ang boss ni Yeah, plus ka. Sergeant at Arms ay ang Senate President. Yes. Oh. Hindi yan maniniwala sa ombudsman. Papasok pa rin yan. Kasi yun ang boss niya, ang Senado eh. Anong gagawin ngayon? Di nag-clash na. Nag-clash na yung Senado. Anong gagawin niya ngayon? Suspend niya rin mga senador. Oo. So asan na yung separation doon na attorney? Kung gano'n ang mangyayari. Complaint wala siyang jurisdiction. Pag wala namang complaint, alam niya yun Galing-galing niya abogado, galing pa sa UP. Dapat ang pagtuunan pansin ni Ombudsman Remulla ay ang pagpakulong sa brad niya na si Martin Romualdez. Yan. Nililihis naman ng atensyon natin Diba? Okay. May kung ano-ano, pero si Martin nasaan na? Diba? Oh. Baka mamaya nakalabas na sa Switzerland na yan. Diba? Attorney. Yan ang dapat pagtuunan niya ng pansin dahil yun naman ang gusto ng mga tao. Na ikulong talaga si Martin at ipabaliwala niya na yung kanilang relasyon na sila fraternity brother sa Upsilon. Ayun lang. Yan ang problema dyan. Attorney, yung bang pagdating ni Senator Bato de la Rosa doon sa Senado para po magbutuhan, para po mapalitan po yung liderato, naniniwala ba kayo na ginawa din to ng magkabilang party? For example, sabi natin sa gobyerno na, gumawa na tayo ng diversionary tactics. Gumawa tayo ng gulo sa Senado. Yung ba ay nakikita mo rin yun? Oo, dahil alam nila na darating si Bato. Alam nila yun. Ang dami intel funds na pera natin dyan Kung kanino-kanino nila yan binabayan. Binabantayan naman nila yan si Bato Lahat ng mga dadaanan niya, nabantayan nila. Alam nilang papasok. So hindi ako maniniwala na hindi alam na papasok pala. Alam nila na papasok. Ang hindi nila alam na magkakaroon ng palitan ng liderato. reorganisasyon sa Senate. Yun. Yun lang. Si Bato, kailangan pumasok para 13 sila. Kasi baka mag-tie Pag 12-12. Wala Di din. ba? Pero sa tingin Walang ninyo, galawan. magkakaroon pa ng galawan dyan? Saan? Sa reorganization na naman? Yes. On your own, doon po sa take po ninyo rito. Wala Magkakaroon na. ba? Kasi sumali lang naman si Ejercito na nag-abstain at si Zubiri na nag-abstain. Sumali lang sila sa minority. It doesn't mean na pag magbutuhan uli for Senate President, ay boboto na sila sa kabila. Kunyari, kay Risa Ontiveros. Di ba? Yung masigasig dyan, si Risa Ontiveros dahil siya ang kalalaban Kandidato siya di ba? So, etong dalawa, nag-abstain yan. Natural, si Subiri, pag nag-pro-impeachment yan, baka matalo sila sa district nila, sa Bukidnon. Di ba? Bukidnon, Duterte, Mindanao yan si JB Ercito din. Ganon din naman Ano bang baluarte ni JB Ercito? Wala naman. San Juan, di naman kanila yan ang San Juan. Di ba? Lagi siyang dinadala kasi ng administration. So ngayon, naggaganon-ganon na siya kasi alam niya na baka hindi nga siya kunin ni BBM sa slate Di ba? So, hindi ibig sabihin na nag-transfer sila doon, magiging 12-12. Hindi po. Kasi, it does not necessarily mean. Di ba? Okay. Kasi sinabi yan ni JB Ercito sa akin nagkumpare kami sa kasal Sabi niya, I'm not inclined to vote for the impeachment kasi ang daming trabaho. Sana, ganyan.
Kaso, Daming trabaho. Oo. Oo, daming trabaho. Tapos impeachment kayo na impeachment. Oo. Yung iba dyan, gustong-gusto nakarobe sila Tapos na, yung pagsusot ng robe nila nung Oo nga, di magpa-picture na sila, di ba? Parang, ang galing-galing for Ang the galing nyo sumayaw, di ba? Parang mamira, Attorney, magbe-break muna tayo. Ay, wait lang, Babalik pa may kayo? Bible study ako, ha? Uy, nako.